Maayong buntag Attorney Benjamin Tolosa. Magandang umaga ho, Manong Ted and Didi Chacha. Magandang umaga din ho sa lahat ng mga Opo. taga-subaybay ngayong umaga. Opo. Yan ho bang inyong Tolosa, Tolosa Leyte? Hindi ho, from Luzon ho ako. Oo, from Luzon. Ayan, Oo, pero hindi naman siguro natin kinakailangan magbisaya dahil si Attorney Tolosa, pareho kami, mas gamay namin magtagalog. Okay. Oo. Why Pero sa- pag kailangan ka namin, tatawagin kita as interpreter. Why sa pa yan, Day? Oo, Okay, sige. Go. Oo. O ito. Magandang umaga po, Attorney Benjamin Tolosa. Kahapon nga po, 16th day na natin, 16 na araw po dito sa impeachment trial ng Vice Presidente. Iniharap niyo po yung inyong unang hostile witness. Para lang mas maintindihan ng mga kapatid natin na nagbabantay o kaya wala ng oras sa pagbabantay dito sa impeachment dahil sa tindi rin ng baha kahapon. Pag sinabi nating hostile witness, ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ho niyan is yung witness na yun, yung interest niya ay adverse to the party who called that witness to the stand. So normally, kapag nagtawag ka ng witness, medyo mayroong presumption na ang sasabihin niya na pabor sa'yo. Kaya mo nga siya tinatawagan na witness. But dito, sa pagkakataon na to, considered siya as hostile dahil ang interest niya laban dun sa partido na nagpatawag sa kanya. Ang Oo. nagiging epekto ho niyan, pag qualified na siya ng expert witness, ang pagtatanong sa kanya will be like cross-examination, kahit technically direct examination. Kaya ho yung mga leading questions ay pinayagan na, which are normally prohibited sa cross-examination. So sa madaling Oo. sa madaling salita, si hostile witness ay mas panig doon sa kabila, which is the defense. Tama po ba 'yon, attorney? Tama ho yun. Aha. At kahapon nga po, iniharap na nga po itong si Special Disbursing Officer Ma'am Gina Acosta bilang first hostile witness. Sir, today haharap po ulit siya. Pero kahapon nakatuto kami para lang din sa kaalaman ng publiko. Meron po ba siyang naisiwalat kahapon na hindi niya pa nasasabi sa hearing sa Kamara? Yes, ma'am, just to clarify first, canceled ho yung hearing today, so tomorrow ho Cancelled Oh yung yeah, today. oo nga, pag, oo. pagtuloy ho ng pagdinig ho natin. So, unang-una ho, dun sa question, I understand you're asking kung meron tayong merong bago siyang linahad. But unang-una bago doon, we want to emphasize yung pag-ulit ho ng pag-amin niya na ang Vice Presidente mismo ang nag-utos sa kanya na ibigay itong pera na ito, yung kabuuan nung 125 million, dahil yan pa lang yung pinag-uusapan natin, yung first tranche, dito kay Colonel Lachica. At para sa amin, very significant ito dahil that first admission was made in 2024, but until now, pinaninindigan ho niya yun na maliwanag talaga, yun ang kanyang kasagutan. Na unang-una, binigay niya talaga itong pera na to kay Colonel Lachica kahit hindi siya SDO, dahil siya lamang ang SDO. At pangalawa, ginawa niya ito dahil ito ay sa kautusan ng Vice Presidente. Okay, pupunta lang ko dun sa ano yung mga bago naman na dinagdag niya, ng mga importante. Tulad yung sinabi ho niya dun sa simula, na yung mga detalye na nakapaloob dun sa physical and financial plan, na yan ho ay sinasubmit kapag gagamit ho sila ng confidential funds. Yung mga detalyeng linalagay doon, actually hindi nga detalye dahil just general descriptions, but sinasabi niya, kumukuha siya ng inputs kay Colonel Lachica, although as pointed out yesterday, inamin din niya, wala naman kahit na anong dokumento na sinubmit nila sa COA na sinasabi na meron nga talagang kinalaman or input si Colonel Lachica doon. At maliwanag din yung sinabi niya, babalikan ko yung kautusan ng Vice Presidente, sinabi din niya na kung nagtiwala siya dito kay Colonel Lachica at binigay niya itong 125 million dahil pinagkakatiwalaan ng Vice Presidente ito si Colonel Lachica. Maliwanag din, sabi niya, kung hindi siya inutusan ng Vice Presidente, hindi niya ibibigay itong pera na to kay Colonel Lachica. At lastly, siguro sa point na yan, inamin din niya na kahit binigay niya itong pera na ito kay Colonel Lachica, inamin niya under the joint circular,
hindi trabaho ng security officer, no? Tulad daw ni Colonel Chica, na siya ang mag-disburse ng pera. Dahil ang trabaho na yan, nandun sa Special Disbursement Officer. Pagkakataong ito si Miss Gina Acosta mismo. Oo. Doon po sa napag-usapan kahapon, yung Joint Circular 2015-01 na di ba natanong po si Acosta kung nasaan doon yung pinapayagan, yung security officer na ibibigay doon kay La Chica, yun pong confidential funds. Pero wala siyang naipakita. Ano po ba exactly yung nakalagay doon sa circular na yun? And ano yung... sige, sir. Yes, and as testified ho yan, no, ni Miss Silene Del Campo, actually pinagbabawal, no, hindi meron dun talagang prohibition ng isang SDO ililipat niya ang pera to another officer dahil nga dapat ang SDO, siya ang may hawak niyan, siya dapat ang magdi-disburse niyan. Siya mismo, yun ang mismong trabaho niya, no? Kaya nga tawag ko sa kanya, Special Disbursement Officer. Tabi nga ako ni Miss Silene, hindi pwedeng ang pera dadaan sa intermediary tapos mapupunta dun sa recipient, no? Kunyari ho, may babayaran ng reward. Sabi niya, dapat ang disbursement officer, siya ang diretsong magbibigay dun sa informante, for example, na babayaran ng reward dahil nga bawal i-transfer ho yan. Oo. Klaro ho naman doon, ano, sa binasa nga kahapon at naipresent po ni Attorney Ligutan yung provision ng naturang joint memorandum na ito. Sir, si Colonel Raymond Dante La Chica, bakit po ninyo hindi daw ipatatawag? Importante siya ditong personalidad. Well, again, hindi pa naman ho tapos tayo dyan, no? Sa ngayon, listed naman ho siya as one of the possible witnesses. But again, tatapusin muna namin itong mga nakalatag na namin, na-identify na namin na witnesses. And after that, we'll make an assessment kung sino pa ho yung mga kailangan namin i-present. No? Kasi kung maging hindi tulad ho ngayon, hindi pa naman tayo tapos kay Ginang Acosta, no? Kasi sa kalagitnaan pa lang tayo ng direct examination niya. So, tapos harap din ho natin si Farda. So, after ho natin maupo itong mga to, then we will assess again kung may need pa. Dahil ho, napakadami hong personalities involved dito. Kung tulad ho nung mga napatawag ng mga witnesses pa na iba pa sa mga pagdinig ho sa lower house, ano, kung papatawag ho namin lahat yan, talaga hong magtatagal ho talaga tayo. So, binabalanse ho namin yung interest ng matapos ho tayo sa lalong madaling panahon. But at the same time, mabuo ho yung kwento namin dito, yung storya dito sa usapin ng confidential funds. Pero hindi ho ba ang pagbubuo talaga ng kwentong ito ay na kay La Chica ang finale, so to speak, kasi klaro na ho wala na hong duda na mismo itong si Acosta na disbursing officer po, sinasabi lang, inutos lang sa akin ni ma'am, ibigay mo dito kay Colonel. Si Colonel na ang bahala. Unfortunately, siya ang dapat mag-liquidate, di ba? Yes, tama, siya po ang dapat mag-liquidate. Pero hindi ho ba napakainam na malaman yung kwento? Colonel, sinong binayaran mo? Di ba? Tama. Paano mo yang ginasta? Ano ang mga pangyayari kung ba't ka kumuha ng sinasabi na mamahalin ng mga safe house na ang renta mas mahal pa daw sa Forbes Park? Hindi ho ba yun ang medyo dito? Kumbaga, ito ho yung makapagkukumbinse talaga sa atin na ginasta sa mali yung pera. Pero kapag ho kayo nag-aalinlangan na ipatawag siya, baka mag-aalinlangan din kami sa aming kaisipan na baka medyo bantulot kayo kasi hostile witness yan, baka hindi nyo mamanage mabuti. Well, una-una ho, wala pa naman kaming sinabi na hindi namin papatawag ng wanted. Pangalawa, kung manabot doon, there are a lot of ways to go about this. No? Dahil nga, at the end of the day, kailangan nating mapatunayan dyan is hindi sila sumunod doon sa patakaran na nakapalagay sa Joint Circular 2015-01. Kailangan natin mapakita na yung sinabi nila, nakadahilanan kung para saan nila ginamit ang pera na ito, pang publikong pera nito, ay
hindi nila napatunayan. Accountability yung pinag-uusapan dito, gumusta Okay. sila ng pera ng bayan. Actually, sila ang merong burden dyan, no? Dapat pakita nila na liquidate nila ng tama, nagamit nila ng tama. Ngayon, again, maaring iupo pa namin sa stand isang hostile witness na naman si Colonel Achika. But kung hindi, pati naman ho kasi pwede naman din tayong dumiretso sa supposedly sino bang tumanggap at mapapakita natin itong mga diniklara nila tumanggap, totoo bang natanggap nila or hindi, no? So, kung mapapakita naman yun, ultimately, itong mga tao na to na supposed tumanggap ay hindi, we can dispense with the middleman, ano ho. But again, binubuo pa namin yung kwento, nandun pa lang ho tayo dun sa klaro na tumanggap sila ng bulto-bultong pera, napunta kay Gina Acosta ang pera, binigay niya sa isang tao, Colonel Achika, na hindi dapat hindi dapat linilipat sa kanyang pera na yan. Tapos linatag na din natin ano ba ang rules na dapat sinusundan sa paggamit at liquidate ng confidential funds at ano na yung mga nakitang discrepancies ng COA. So, Okay. ibubuin pa ho namin yung Okay. kwento and confident ho kami. Pag natapos namin presenta lahat ng ebidensya namin, kung ano pong mga katanungan, masasagot ho namin. So sa inyo pong sinabi ngayon, attorney, meron kayong nasa listahan ng mga testigo nyo na sinasabing tumanggap ng pera pero hindi tumanggap? Kaninyo ngayon? Tama ba yun? Pagkakarinig ko. Ayoko muna hong Okay. pangunahan, ano? Sige, But opo. isa ho yan dun sa mga issues na kailangan nga hong buuin dito, ano? Opo. At maririnig ko natin yan, no? Dun sa mga testigo natin na Sige. meron tayong magte-testify dyan dun sa mga ibang Okay. nadeklara nila dun sa liquidation reports na supposedly sila ho yung isa sa mga nakatanggap ng pera, no? At pakinggan natin kung anong sasabihin nila po dito. Opo. So si Madriaga po ba yun? Yung ipatatawag ho ninyo? Tignan ho natin, Manong Ted, but dun sa hearing sa HOR, makikita naman na hindi lang naman siya ang may sole na knowledge, no, about sa mga ganyang bagay. So, Opo. magiging interesante din ho yung magiging testimonya nitong mga susunod na testigo natin. And Opo. if you'll we'll have Yes, sir. pasensya Yes, na, sir. we'll have to ask for some patience, but yes, sir. I'm sure makikita We ho natin understand. yung storya. We understand. Di ho ba si Colonel Raymond Dante Lachica at yung isa pa po na binabanggit po na itong sila Colonel Nolasco ay active military officers ngayon? That's my understanding also, Okay. Manong Ted. Oo. Ito kaya ay may kaugnayan sa well, anyway. Sige po. So hindi niyo po sila, wala pa ngayon sa listahan ninyo pero pinag-aaralan pa. Hanggang kailan ba supposed to be po? Hanggang kailan ang article na ito sa itinakda pong panahon ng impeachment court sa inyo? Hanggang anong petsa po ito? Well, 30 days ho ang binigay sa amin dyan. So, if I'm not mistaken, 6 days na ho yata tayo dito sa, I'll have to check, but sure ko we were given 30 days. But I think 30 trial days so far. 6 trial days so far ang nagamit dun sa land bank and kanila, or maybe baka 7 na nga ho pala. Okay, sige. So maliban po dito kay Fajarda, so far po wala pa ho kayong kinukumpirma kung sino pang susunod? Fajarda, and I think meron pa hong isa, Ortonio, if I'm not mistaken, Ortonio. Okay. So sir, yung pong naipakita lang po ninyo kahapon na AI image nung pera na nasa crate, no? Yung, oo. Hindi ba kayo, sino hong may desisyon nun? Kasi kapag po tinignan siya, meron po mga pumupula na sobrang dami ng pera nun. Hindi po ganon ho karami yung bulto ng 125 million pesos. I think to be clear, no, sinabi naman ho ni Attorney Ligutan kahapon na wala namang intention to pretend that they're that was the actual money
withdrawn by Miss Acosta, no? It was just a visual representation dahil sabi nga niya wala naman siyang access to 125 million in cold cash. So Aha. that's why, to be fair, tinatanong naman niya siya, in your estimation, katulad ba nito? Kasi kung ang sasagutin ho niya hindi, then that will be the end of it. Ano? Kumbaga, Okay. hindi naman siya presenta sa kanya as if Mhm. ito yun, no? So when he was asked, he was candid about it, and he said, yes, we used AI to Okay. generate this, no? Opo, opo. Yeah. Opo. So at yun naman, no, just to clarify, Oo. wala naman hong intention na palabasin yun ho yun mismo. Talagang ano lang, just to guide everyone, Aha. ano bang itsura ng 125 million, no? But when I think it was not allowed, no, by the presiding officer. Aha. That's okay. We moved on and just showed her itong another visual representation, which is yung fake money, no, and she agreed more or less. Parang ganun nga ang itsura. Anyway, sige. So, sir, nakapag-comply na yung mga bangko na humingi ng extension para sa mga bank records po ng mag-asawang Duterte, di po ba? Ang to our understanding, no, but we have not yet received yung copies ng mga bank records. Mhm. So I think gusto kong suriin muna ng mabuti, no, ng clerk of court at mag-conduct ng inventaryo ng mga dokumentong to, and then bibigyan yung magkabilang panig ng kopya para maaral ho namin mga to. As in po, yung mga nakapag-comply na dati at ito ho nag-comply na ngayon sa deadline nila, wala pa po ni isang kopya ng bank record na nasa sa inyo. Wala pa. That's the latest update that I received, Manong Ted. No? Just after this call, kung biglang may development, I'll make sure to reach out and let you know. But ang latest ho kasi, no, na sinabi ng clerk of court, ang preference nila ay sabay-sabay na i-release itong mga dokumento ng mga ito sa magkabilang panig. Okay, sige po. And then kapag ho ganyan na naibigay po sa inyo, are you going to employ CPAs and bank experts? Kasi kung kayo lang po, baka hindi nyo na ho kayanin sa ang volume nito sa pag-aaral po line by line. Tama po. Definitely, Manang Ted, we will enlist the help of experts. Dahil syempre, unang-una, purpose para maaral na mabuti to. Pangalawa, para matulungan din kami na mapresenta to, no, ng pamamaraan na mas madaling maintindihan ng mga senator judges at mga kababayan natin. Dahil nakita mo natin talagang kahon-kahon, napakadaming dokumento. So, hindi ho talaga kami matatapos kung present namin lahat yan, no? So, kailangan talaga ma-summarize ng mabuti, but of course, in an accurate manner. Pero yung BIR records po, may kopya na kayo? Hindi pa rin ho yan. Hindi pa Kasama rin, ho yan okay. dun sa mga nasa pangangalaga pa rin ho ng clerk of court. Okay, sige. So, ipahabol na Yes. pong tanong si Miss Flower Girl. Attorney, napag-uusapan na po ba kung bubusisiin din ng prosecution yun, kung meron man na confidential funds si VP Sara nung panahon na siya pa po ay mayor sa Davao? Pinag-uusapan nyo na po ba ngayon yan? We would recall that that was part of the offer of testimony, no, dito kay Miss Gina Acosta, no. But maalala natin na nag-object, no, ang depensa diyan, but ang naging ruling ng presiding officer ay at least with respect to confidential funds, they will not be treated as separate impeachable offense, no, dahil dun sa aming articles of impeachment, again with respect to confidential funds, hindi naman siya alleged as impeachable offense, no. But papayagan pa rin niya yung testimonya paukol dito if could establish a pattern, for example. So, there's a possibility pwede hong- na yes. maungkat po ito. Tama po ba yon? Tama ho yun, no? But I can't go into the details Yeah, yet. But yeah, what I can say is, dun sa offer ho, that was mentioned already. At ano ba, paano po ba ito? Kay Acosta? Or magpapatawag po ba kayo ng COA auditor ulit for that? Paano po yun?
Well, kahit ho kay Ginang Acosta, nanggaling din ho siya doon sa Davao. So, tignan din ho natin yung mga kaalaman niya tungkol sa bagay na yan. So, kay Gina Acosta pala, posibleng mapag-usapan yung Confi funds nung mayor pa po, si But that VP is, I Sara. think, but Your Honor, that is, I think, irrelevant and immaterial in this case, no? Obviously, it's irrelevant and immaterial. Ayan ho yung objection na ginawa kahapon Ng na defense. na-overrule ng presiding officer, no? Dahil pwede pa rin naman kung if it could establish a Pattern, pattern, for oo. example, pwede pa rin maging considered as relevant. Hindi, I think that was ruled irrelevant and immaterial doon sa punto ng yung kanyang pagtatanong sa kanya na dati ka bang nag-audit din, humawak ng confidential fund. Pero kung babalikan pa natin yung confidential fund ni VP Sara when she was mayor or vice mayor, I think that's very irrelevant now in this particular case, attorney, di ba? I mean, basic. Hindi naman Di ba? gusto kong ipaliwanag pero baka Wag ma-cover muna. tayo sa judicial rule, But magiging Yeah. klaro naman ho yan kung anong relevance niyan kung yung mag-elicit tayo pattern. ng testimony Pattern, pertaining to Arsenio. it. So let's wait, no, kung Pattern. sakaling mapag-usapan na ito sa impeachment trial. We'll be waiting for that. Thank you so much kasi ngayon nga po canceled, ito pong trial. So hopefully tomorrow po makabalik na tayo dito. Baka may tanong pa itong aking partner, mga pahabol na tanong pa. Okay tayo. So, Okay na. attorney, salamat sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Sa ulitin po, attorney. Maraming salamat din sa pagkakataon at magandang umaga. Thank you. Attorney Benjamin Tolosa po, spokesperson ng prosecution. Ang defense po nagsabi, Thursday pa daw ho sila available. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.